Hi guys! It's me again, Isa Jean, and welcome back to my channel. So guys, ang vlog ko ngayon is yung isi-share ko sa inyo kung paano ako pumayat ng 10 to 11 kg. Yes, you heard it right. Dati po, di man sobrang taba. Dati medyo chubby ang inyong lola. Chubby ang yung girlalush. So, paano nga ba ako pumayat ng ganun kabilis? As in, guys, naramdaman ko naman talaga na ang taba-taba ko dati. Well, para ma-prove ko yan sa inyo, papakita ko sa inyo dito or dito yung aking mga old photos na ang bilog-bilog. Naging sikreto ko lang naman talaga guys is umiikot lang sa 5. So, gusto niyo bang malaman? Let's get started. Guys, unang-una na dyan, kung gusto niyo talagang pumayat, dapat meron kayong goal. Kasi kung wala kayong goal, para saan pa yung pagkapayat nyo? Hindi kayo makakarating doon sa stage na pumayat kayo kasi wala naman kayong goal. As for me, ang goal ko talaga is unang-una is yung health ko. Kasi dumating sa time na tumataas ang aking BP and pag kumakain ako, nahihilo ako. So yun, unang-unang dahilan ko is yung aking health. And then pangalawa, syempre yung aking self-confidence. Kasi alam mo yun, minsan pag nandun ka sa labas, minsan parang gusto mo din magsuot ng ganun damit, pero once na tinaray mo na siya sa'yo, parang hindi siya magandang tingnan, girl. So, guys, alam niyo ba, isa pang goal na pwede nyo idagdag sa inyong mga list, yung halimbawa may idol kayong artista or meron kayong picture ng sexy na idol nyo or artista man yan or kung sino man yan, i-save nyo yan sa phone nyo kasi pag nakikita nyo yan, lagi nyo maaalala na ay kailangan kong push yung sarili ko na maging at least ganyan man lang ako or masuot ko yung damit na gusto ko. Then, secondly guys, dapat meron kayong determination. Kasi kung wala kayo nun, walang mangyayari dun sa pagkapayat nyo guys. Babalik din kayo sa dating ginagawa ninyong activities. Kailangan i-motivate nyo yung sarili nyo na bumalik kayo lagi dun sa number 1, which is yung goal nyo. Kasi kung hindi, wala. Hindi kayo magiging sincere dun sa pagpapapayat ninyo. Number 3, divert your time. Ano ibig sabihin ko dun sa divert your time? Kasi usually guys, pag na-stress tayo or wala tayong magawa, pinag-i-interesan natin yung pagkain. Alam mo, kain tayo ng kain. Hindi naman tayo nagugutom. Bored lang siguro tayo or bored yung mga tummy natin. Mas maganda guys, kung nabobored kayo, mas maganda pa syempre na pumunta kayo sa park, mag-exercise kayo, dito, maglinis kayo ng bahay. Yun, yung mga ganung bagay na hindi kayo mapupunta dun sa pag-treat nyo na kumain ng food. Number 4, kailangan natin mag-exercise. Kasi guys, mababaliwala lahat ng mga ginagawa nyo kung hindi kayo nag-exercise. Hindi yan basta pagising mo bukas, payat ka na kagad. Dapat magkaroon kayo ng workout or ng mga activities para syempre, gumalo naman yung mga muscles mo, ma-burn yung mga fats mo. Kailangan mo mag-enroll sa gym, mag-enroll ka sa gym. Pero make sure na kailangan, dapat maging consistent ka sa pagpunta or pag-visit dun sa gym. Kung wala naman, pwede kang pumunta sa park, mag-walking, brisk walking, jogging. And yun, invite yung mga friends nyo para, alam mo yun, marami kayo. Siyempre, mas marami, mas masaya, di ba? And lastly, number 5, you have to eat healthy food. Ano ba yung sabihin ng healthy food? Dapat less ka lang kumain ng mga fatty food, fried foods. Ako kasi ang ginawa ko guys, more on water ako, juice, yung parang nag-cleansing ako. Tapos, once a day lang ako kumakain ng rice, yun ay yun sa umaga. Lahat, as in, lahat kinakain ko sa umaga, mapa 2 cups man yan ng rice, cake, coffee, lahat. Sa gabi, kung nagutom ako, lagi ako naglalagay ng at least isang banana sa tabi. Para pag nagutom ako, nasa tabi ko lang siya kasi diba yung banana, mabigat siya sa tiyan. Tapos, iinuman ko lang siya ng tubig. So, yun na. Solved na ako doon. Tapos guys, ang ginagawa ko pa kapag halimbawa napansin ko na marami ako nakain today, itatakbo ko talaga yan sa park or sa gym kasi para makabawi naman yung katawan ko dun sa maraming food na kinain ko para ma-burn ko kagad siya. Alam nyo ba, ang isa pang ginagawa ko para hindi ako ma-tempt kumain or pumunta dun sa kitchen para maghanap ng pagkain, iniiwasan ko guys na mag-grocery. Yes. Weird man sa inyo, pero kasi ako, the more na nag-grocery ako, kuha ng mga food na kahit alam mo, hindi ko naman kailangan. Parang takot ako magutom, na kailangan kunin ko siya, na kailangan meron ako ng ganito. Ngayon, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung bibilhin ko sa grocery. And kung may need man ako, tatawag lang ako sa malapit na grocery store dito. Tapos, yun lang. Kasi kung wala ako nakikitang food,
hindi naman sila kakainin. Lalo na dito sa bahay, kami-kami lang dito. So, alam mo yun, pag may food, nanghihinayang akong itapon. So, wala akong choice kundi kainin siya ng kainin. Alam mo yun. Tapos yun guys, lagi nyong iisipin na kaya nyong gawin yan. Kung nakaya ng iba, syempre kaya nyo rin yan. I-motivate nyo lagi yung sarili nyo na hindi pahuli ang lahat. Kung nagawa ng iba, diba, bakit hindi mo din kaya? Lahat naman guys, sa umpisa mahirap. Siguro wala naman makakapagsabi sa mga pumayat na madali yung pinagdaanan nila. Lahat yan guys, mahirap, lalong-lalo na sa umpisa. Pero don't give up. Motivate yourself and push yourself na kaya mo yan. Kung hindi ka mag-i-start ngayon, kailan ka pa mag-i-start? Baka mamaya maging dahilan pa ng overweight mo ang health mo. Or di kaya mismong ikaw sa sarili mo, wala ka ng believe sa sarili mo na kaya mong gawin ng isang bagay kasi na-insecure ka or mababa yung self-confidence mo. So, yun lang guys ang masishare ko sa inyo. Dapat meron kayong goal, motivate yourself, and have a determination. Divert your time, exercise, and eat healthy food. Sana nakakuha kayo ng tips sa mga shinare ko sa inyo kung paano ko pumayat, and sana na-inspired ko kayo or nakatulong ko sa inyo kahit sa maliit na bagay kung paano ako pumayat. That's it for today's vlog guys. I'll see you again on my next video. Bye-bye!